Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa ating paksa sa 1 Peter chapter 2, okay, verse 13 to 17. At kagaya po ng ating tama-tama na sa susunod na linggo ay malapit na ang ating eleksyon. Kaya tama-tama kung hindi kayo satisfied sa ating pamahalaan, ay pwede po tayo bumoto. Okay? Ngayon din ay nais ko pong munang magpahayag po sa ating mga nangyari last Sunday. Tayo po ay nagkaroon ng anniversary at nagkaroon po tayo ng bisita mula sa ABSI. Natutuwa po tayo ayon po sa pahayag ni Pastor Ray. Si Brother Timmy po yung may sakit na goiter. Alala niyo yun. Pray natin at siya'y naparito upang magpasalamat dahil sa ating pagmamalasakit sa kanya. At alam din natin na si Jan ay nandun na po sa Batangas. At nasabi po ni Brother Timmy, sabi niya kay Pastor, gusto ko rin pong mag-ampo ng bata para paaralin. At kaya din si Ate Nori, sabi niya meron akong anak na 10 taon na silang kasal pero wala pang anak. Kaya gusto daw niyang ampunin si Ana. Hindi na kamali. So, natutuwa po tayo sapagkat ang Diyos ay nangusap po sa kanila at binigyan sila ng dadapwat subalit. Hindi po pwede mag-ampon. Hindi po pinaampon ng mga bata. Last Thursday and Friday, ando kami ni Chris muli sa ABSI at naikwento po ng mga bata ang kailang naranasan sa ating anniversary at nalaman din po nila tungkol kay Jan na napapunta na nga po sa Batangas at ayon din po sa aking impormasyon mula sa social worker, ang lugar po ni Jan ay para raw po siyang drug den. Pag pumunta po daw sila doon, nakasilip yung mga tao, no-observe sila, baka mga authority sila di ba? So, naikwento ba sa inyo na sinabi niya na hindi siya nakatulog noong Sabado ng gabi? Sabado po siya ng umaga dumating, alas 10 ng gabi. Anong umaga? Anong gabi po yung barkada niya na 21 years old, napatay po. Kaya sabi niya, salamat Pastor, at maaga po nakaalis sa aming lugar at kung hindi daw siya ipagbibintangan. Kasi nga, lugar ng mga drugs, inuman, sa mga bisyo, kaya ang bata po ay musukan. So, purihin po natin ang Diyos at kaya po sabi sa inyo, meron po mga bata doon na sabi niya, Pastor, pag kami ay nakaalis na rin dito at 18 years old na rin kami, gusto rin namin makapunta doon. Gusto rin po namin makapunta doon sa Batangas. Okay, so, yun po ang ating panalangin talaga sapagkat masakla po ang kalagayan ng mga bata. Una, yung pamilya nila, ay wala sa ayos. Okay? Wala sa Panginoon, kaya babalik lang sila. Wala. Okay? At pati yung kailang lugar ay hindi rin maayos ang kauwian. Parang so, bilang pagpapatuloy po sa ating pag-aaral, ay nais ko po rin basahin ang ating paksa na pagpapasihan ng ating mensahe. Kaya purihin po natin ang Panginoon sapagkat kung ang gobyerno at ang pamilya ay nagkulang para alagaan yung mga batang aming naging bisita, mga naroon sa ABSI. Ngunit tayo ng mga nasa Panginoon ay gagampanan natin ang ating tungkulin. Inaanyahan ko po na tayo muling tumayo at ating pong basahin ang paksa na ito na may hello, Mike, yes. Hello? Ang basa. Ay alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan,
at sa mga gobernador na isinusugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayo na tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Okay, ito po ang salita ng Panginoon. Pwede po tayong maupo. Ayon po sa ating nakaraang pag-aaral, ang pananaw na dapat nating makita dito ay makita natin na tayo ay isang Kristiyano na alien o dayuhan lamang. Okay? Na mayroong mataas na standard of life. Okay? Mas angat tayo sa lipunan ito. Pangalawa, dapat makita na tayo ay Christian citizen. Bagamat tayo ay sinasabing heaven citizen na, ngunit tanda natin na tayo ay tinatawag din na Christian o citizen. Pakpungan pagkali ako para naglulusula. And then, yung pangatlo ay sa kasi. Sorry po. At So, sa office, para masanay, shoot mo sa mga kapag po sa pag hindi ko nagtatay, pag walang ginagawa, naghahanap na kamay ka na sa ito niya. Kaya kami na sa ito. Tapos hindi na. Hello. Okay. So, ang pangatlo po ay sa ating susunod na pag-aaral ay makita rin po tayo na tayo ay isang Christian servant. So, sa tatlong bagay na ito, makita po natin na ang mundo ay tinitingnan po tayo. Dapat makita na tayo ay Christian alien na mataas ang standard, hindi kaparehas sila. Tayo rin ay Christian citizen ng ating bansa, and also ma-recognize din tayo na tayo ay Christian servant. Okay? Sa kaisipan na makita po natin dito na sa isip ni Peter, meron po siyang dahilan. Unang-una ay doon nga po sa verse 15 ay sinasabi po doon to silence the critic. Diba? Sabi po doon sa verse 15, babalikan ko lang po, sabi niya, nais ng Diyos sa magitan ng inyong wastong pamumuhay, mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So sa kanilang pag-observe pa po sa mga Kristiyano, may mga makikita o maririnig tayong mga kritiko. Okay? Para masilent nyo siya, mapatigil nyo sila sa pagsasalita, pagdadak-dak-dak-dak. Okay? At ang sabi ng Panginoon, akala nila sila tama, pero sabi ng Panginoon, mga hangal sila sa kanilang kamangmangan, ay kinakailangan meron tayong makita yung wasto nating pamumuhay. Okay? Yung ating mabubuting pamumuhay. And also, pangalawa na nasa isip ni Pedro, okay, is to bring them to faith in Christ. Hindi lang mo sila mapatigil sa pagka-criticize, kundi dahil sa biyaya ng Diyos o habang ng Diyos, maaaring sila'y kakapatid niya at sila rin naman ay managpalay sa Panginoon. So ito ay makikita natin na merong evangelistic purpose. Kaya natin ginagawa yun ay para ma-evangelize sila. Okay? So again, nung isang linggo, o nung nakaraang linggo, ay pinag-utos sa atin na yung unang command is to submit yourself. Di ba? Yung po ang unang punto na makita natin. Submit yourself, that is a command. Diba? Ipinag-uutos po sa atin na mag-submit po tayo, okay, sa mga otoridad. Ang ibig sabihin, gaya po ng binanggit niya ng Panginoon sa Jeremiah, sabi niya, seek the welfare of your city.
Okay? Kahit po kayo ay binanggo nung panahon ng Babylonia, yung mga Israel, basang Israel, pero sabi niya, isipin niyo pa rin, naisin niyo pa rin kabutihan ng iyong sosyedad. Para nga po sinasabi ko sa inyo sa Batangas, so kapag kayo naroon, dati noon, ang tawag sa atin ay salot, peste, okay, masama, pero nag-isip ka pa rin yung kabutihan ng iyong siyudad. And also, nasabi doon ay seek peace in your city, for that bring you peace. Okay? Kapag naghasik ka ng kapayapaan, magiging payapa rin ang iyong buhay. Okay? So, yun po ang makikita po natin doon. At ang pangalawa na ating tatalakayin ngayon ay yung tinatawag na the motive. Bakit nga po ba natin susunod sa pamanaan? Sabi po dito, submit yourself, yan po yung command. Anong dahilan? Anong motibo? For the Lord's sake. Okay? So, dahil po yan sa Panginoon. Ang kinig ng boses ko. Pakitip na ba? Okay. Hello. Sound check. Okay. So, ano po ang dahilan na dapat nating gawin? Ay, kaya natin susunod sa batas ay para for the Lord's sake. Okay? Bakit natin gagawin? Para sa Panginoon. Kasi kapag ginawa natin yun, yung sumunod tayo sa ating gobyerno, ito ay nagbibigay parangal sa Kanya. Ito yung tama nating gagawin. Okay? So, makita po natin sa ating pag-submit, nakikita yung masunurin sa Diyos. Okay? At kagaya po ng ating binasa kanina, ng ating kapatid na Susan, ang sabi dito, ang ating gobyerno, sabi, ang bawat tao dapat, pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Okay? Sa may authority ng ating gobyerno. Sapagkat, walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang tumigiran. Okay? Maliwanag po yan. Na lahat ng pamahalaan, maging sa Russia, sa China, sa Vietnam, o sa Pilipinas, o sa Amerika, sa Saudi, ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan yan. Kaya sabi niya, kaya nga, ang lumalabag sa mga pamahalaan ay lumalabag sa itinakda ng Diyos at siya'y paparusahan. Okay? So, maliwanag po na talagang sinasabi dito na ang leader na society, kaya po sila tinatagyan dahil ang Diyos ang naglagay dyan. Kapag sinabi ng gobyerno, bawal magtapon ng basura rito. Huwag kang, sabi ng pulis, huwag kang tatawid. Stop mo. Sumunod ka. Okay? Kasi sa ating pagsunod na yun, parang may crowd din. Sound check. Master. Okay. So, ang Diyos po ang naglagay ng ating authority sapagkat yan po ay inordain ng Panginoon. So, ang gagawin po natin, dapat sumunod po tayo sa ating gobyerno. Kapag sinabi po ng pulis, bawal. Okay? Huwag po kayong tatawid. Kapag sinabi ng lalagyan ngayon, mayroong eleksyon, mayroong mga tawag checkpoint, di ba? Gun ban. Dapat susunod po tayo. Okay? Hindi natin tatakbuhan, hindi tayo tatakas. Okay? At kung meron naman tayong reklamo sa bansa, ay huwag tayong magrarally, huwag tayong magsusunog. Okay? Kagaya po nangyari sa ibang bansa na nagko-complain po sila sa abortion, ang ginawa po nila, sinurog nila yung mga clinic ng naggagawa ng abortion. Hindi po tama yun. At pinipigil sila ng pulis, pati pulis, naway nila. So, mali po yun. Okay? So, hindi po natin gagawin yung karnal na pamamahaan. At tingnan po natin, ang isang magandang halimbawa din na makikita natin na sinabi ng Panginoon sa Jeremias.
Basahin ko natin. Jeremias 24, verse 4 to 7. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang nagsabi, katulad ng mabuting igos na iyan, ang mga taga-Huda na dinalang bihag sa Babylonia ay tinuturing kong mabuting tao. Okay? Ang sabi diyan, pararangalan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipunin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos sapagkat buong puso silang magbabalik sa akin. So ano pong gustong sabihin ng Panginoon doon? Na makita po natin dito sa kalagayan nito, ang bansang Israel, okay, ay nabihag ng Babylonia. Okay? At alam niyo po ba, isa sa mga ugali ng mga taga-Babylonia, kapag meron po silang itinatayong building, alam niyo po ba na ang mga bata ay nilalagay nila sa jar, okay, at ibinabaon sa building. Ganun po silang kasama. Okay? So, kung meron kang anak at meron silang pinagagawang building, pupuhanin yun, ilalagay yun sa jar, at ililibing na buhay po yun. Pero sinasabi niya dito na huwag niyo panilimutan na sapagkat, ano sabi niya? Pangangagalagaan ko kayo. Di ba? Sabi Panginoon, kahit sa kabila ng ganoong sitwasyon ng gobyerno niyo, okay? Sabi niya sa verse 6, pangangalagaan ko sila, ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipunin. Tapos sabi sa verse 7 niya, makikilala nila na ako si Yahweh. Okay? At sila'y aking magiging bayan at ang aking magiging kanilang Diyos. Sapagkat buong puso silang magbabalik sa akin. So ano pong ibig sabihin dito? Nasa kabila na mayroong malupit na gobyerno, para sabihin natin ng panahon ng Hapon, di ba? Na-conquer tayo ng Hapon, ang bansang Israel ay kasakop din ng Babylonia. Okay? Pero ang sinasabi dito ng Panginoon sa bansang Israel, I'm still in charge. Ako pa rin ang makapangyarihan. Iingatan ko pa rin kayo. Okay? Maliwanag po ba yun? So, wala po tayong ma-accomplish sa society, anything for God, para sa Diyos, kung mag-violate po tayo sa dinesign ng Diyos sa ating society. Hindi po tayo maghihimagsik, hindi po tayo mag-aalsa, hindi po tayo magre-rebellion. Yun po ang pamamaraan ng mundo. Hindi po tayo sasang-ayon po doon. Okay? So, sabihin natin, gusto mong maging malaya, so mag-aalsa po tayo. Okay? Hindi po yun pwede. That is the end justifies the means, and the end can never be attained. Okay? Hindi mo ma-attain yung kalayaan. Sapagkat for it is God who is in control. Ang Diyos lamang po ang mayroong control sa pangyayari. Okay? Maaring alam natin na nangyari diyan sa bansang Israel, hinayaan ng Diyos na sila'y kupkupin ng ibang bansa. Kasi nga, matigas ang ulo na ay lang kilalanin ng Diyos. So, inahayaan po ng Panginoon nyo, pero balang araw, ay makikilala nyo na I'm still in charge in spite of what happened to you. So, ganun din po sa atin, wala po tayong ma-accomplish kung tayo sa ating sarili, maghihimagsik tayo, lalaban tayo, magiging subversibo tayo, hindi po yun. So, dapat, ang mangyari sa atin, so responding submissively to the authority is responding to God's ordained will. Okay? So, kapag po tayo sumusunod sa otoridad, ay sumusunod po tayo sa itinakda ng Panginoon. Si, ano po kay Robert Fulmer, okay? Isa po siyang theologian at nagtuturo sa isang seminary. Meron po siyang libro na sinulat na makakatulong po sa atin sa biblical view of civil government. Ang sabi po niya, God alone has sovereign right. Ang Diyos lamang ang merong makapangyarihang karapatan. Yung daw democratic theory is no less unscriptural than divine right monarchy. Okay? So, pwede rin po yung democratic theory, kagaya sa ating bansa, sa ibang bansa ng Amerika, demokratiko.
Sabi niya, whatever means men come to position of leadership. Kung ang tao daw ay makapunta o makapasok sa isang lugar na siya'y mamumuno, whether by dynasty descent, ang China po ay mayroong dynasty descent, yung pamilya, iisang pamilya. Sunod-sunod po yan. Okay? Dynasty or aristocratic family connection o plutocratic material resources. Yung po yung mga aristocratic ay mayayaman. Okay? And also, sa pamagitan ng democratic election. Okay? Nakagaya po sa atin na meron tayong democratic election. Sabi dito, there is no power but of God. Ang Diyos pa rin ang meron kapangyarihan. Okay? So, hindi rin po totoo yung siya sabing people power. Okay? Wala po people power. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat. Sabi niya, furthermore, civil government is an instrument. Instrumento lang po yan. Not an end. Okay? Men are proximate end. Pwede natin malapitan ang tao, but only God is ultimate end. Siya yung pong pinakasukbunan. Okay? Ang Estado po daw ay hindi niya pag-aari ang citizen o tao. Hindi niya rin pag-aari ang property ng tao. Tama? Maging ang isipan mo o yung katawan mo o mga anak mo. Tama? Ang lahat daw po ito ay nabubilang sa Creator, sa ating manlilikha, na walang iba kundi ang ating Diyos, who has never given to the state right of eminent domain. So, hindi daw po binibigay ng Diyos sa gobyerno ang pinakamataas na pamamahala. Okay? So, tandaan po natin, gusto niya lang sabihin that God is in control and owns it all. Siya ang may hawak at siya ang may pag-aari. Pero dapat nating malaman na ang gobyerno natin o gobyerno ng ibang bansa ay inorde niya, itinatag niya para bigyan tayo ng kapayapaan sa ating society. He has commanded us na mag-submit. Okay? So, yun po ang dapat natin gawin. Kasi kapag nag-violate tayo, labanan natin ang ating gobyerno o yung government natin, ay nilalabag din natin ang divine. Okay? So, maliwanag po yun. So, una, makita natin ang ating motibo is to obey. Dahil it honors God. Kahit malupit yan. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-imagsik. At kung ayaw nyo nga, ayan, it's the time para magbumoto kayo para paalisin yung ating nakatagdag sa gobyerno. Okay? Pangalawa, makita natin, hindi lang basta tayo mag-obey, ang sabi po dyan sa verse 31, is to imitate Him. Okay? Sabi niyan sa verse 21, makikita natin, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Ay, kita niya? Wala. So, makita natin dito na kung nabubuhay si Jesus Christ dito, okay? Binigyan niya tayo ng halimbawang dapat tularan. Tingnan natin ano yung ipinakita niyang halimbawa. Anong klase? Jesus shows us what that example was. Okay? Tingnan nyo. Nang siya'y insultuhin, insulto siya, oy, ikaw bang Kristo? Tinakloban. O sino sumuntok sa iyo? Pang-iinsulto yun. No. Ikaw yung hari ng Egypt. Tatawa na siya. Nilagyan siya ng koronang tinik. Hari ka. Ito koronang tinik. Di ba pang-iinsulto yun? Di ba? Anong ginawa niya? Hindi siya, gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagpataoy. Panang araw, makakantang ko. Kayo, nagkagalit tayo. O, ikaw, kakandaan pa yan. Anong ginawa niya? Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kita niya? By the way, sana makita ninyo, ito yung ating tema. We must grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin siya. Nung si Jesus Christ ay nandito sa lupa,
siya ay minarder. Okay? Pinatay ng dalawang authority, ha? Dalawa. The Jewish authority and the Roman authority. Pinagsakloban siya, parang bibigkayan. Di ba? Siya ay namuhay sa unjust and unrighteous rule for his life nung siya ay nabubuhay. Pero never niyang inattack ang government. He never attacked the ruler. Okay? He never attacked the authority. Hindi rin siya nag-lead ng protesta. Magpunta tayo, magmarcha tayo. Hindi. Hindi rin po siya nag-lead ng civil disobedience. Mumika tayo sa kalye. Wag tayong magbayad ng remittance. Diba? Mga ganyan ang mga civil disobedience. He never led the demonstrations against the Roman abuse. Diba? Hindi rin po siya nag-demonstrate against the sin of the Jewish leader. Makita natin, nakakaiyak ng mga sacerdote, mga pare ng mga Hudyo ang siyang nag-utos pa. He never led demonstrations against the sin of the Gentile leader, mga Romans nga. At hindi rin po siya nagprotesta when they violated every law of justice in his own trial. Diba? Merong mga injustices, diba? May mga illegal arrest, illegal na mga ganito, walang due process, diba? Tama. Hindi siya nag-protesta dyan. He never spoke of, kundi ang ginasabi niya lang ay yung tungkol sa kingdom of God. Ang sinasabi niya sa mga makasalanan, magsisi kayo, come to Him and enter to His kingdom. Ang ginagawa niya lang po, he simply kept entrusting himself to God. Pinagkakatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos who is judged righteously, and he knew God would do right because God was sovereign and the whole world was in His control. Nakita niya? Maliwanag po yan na sinasabi, ipinakubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungang umatol. Ang Diyos po ang ahatol. Kaya nga sabi pa nga niya sa kanyang, patawarin ko po sila sa mga umiinsulto sapagkat hindi nila alam ang kailangang ginagawa. So, ang sinasabi lang po ng ating Panginoon, He spoke only of the kingdom. Okay? Ang panawagan niya lang, hindi siya political leader. Hindi siya ay naparito upang iligtas ang makasalanan. He never got involved in any of the earthly activities. Okay? Hindi po siya pumasok sa politika. Bagamat he was not threat to Roman government, pero inaakusahan siya doon, di ba? Kasi nga siya sabing, hari ka ng Hudyo, takot ang Roman. May mag-aalsa na, may maglilid na para lumaban sa Roman government. Pero maliwanag po yun na false charge po yun, akusasyon yun, and ito ang dahilan kung bakit nga siya ipinako sa krus. Ang ipinapako sa krus niya, lagay dito yung kanilang kasalanan. Yung iba, magnanakaw, siya, no? Hari ng mga Hudyo. Okay? Pero tandaan po na, ano sinabi ni Pedro sa ating pag-aaral na ito? So when Peter says, submit yourself because of the Lord, it is because we are to obey Him and because we are to imitate Him. Masak na, ang hirap na. Pastor, bakit namin susundin yung gobyerno naman? Mapag-magsik o malupit. Ang Panginoon ngayon, malupit na. Hindi lang isang gobyerno, dalawang gobyerno pa. Pinako pa siya sa krus. Ininsulto pa siya. Sabi niya, i-obey. Okay? At hindi lang basta i-obey, gayahin niyo ang Panginoon. Ang tanong, yung bang kahirapan niyo ngayon, mas mahirap ba kaysa sa Panginoon? Wala sa kalintingan, ba? So, yun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Okay, pangatlo, makita natin ano yung motibo, bakit tayo susunod sa ating authority. Una, to obey Him. Pangalawa, to imitate Him. Pangatlo, to glorify Him.
because He is honored. Okay? So, paparangalan natin. Paano natin siya mapaparangalan? He is honored when He is seen as the source of the virtues. Okay? Yung magkagandang, excellent na gawain o katangian. Okay? And also, sa makita na ating mapagbiyaya nga po tayo, and also the peacemaker. Okay? So, tandaan po natin na paparangalan ng Panginoon kapag nakakitaan ng mga Kristiyano na magagandang ugali, very excellent na karakter. At saka, very gracious sila. Napagbiyaya, papagbigay, hindi mapaglamang. And also, a peacemaker, hindi po sila palaaway. Okay? Yan po ang nagbibigay parangal sa Panginoon. Ang sabi rin po ni Robert Alting, okay? Isa rin po siyang Christian author, okay? Magsulat din po siya ng libro. Ang sabi niya, many years ago wrote, the people of God ought to consider resistance to the government under which they live as a very awful crime. Okay? A very awful crime because it detracts from the glory of Christ. Okay? So kapag daw po tayo ay, sabi niya, ay nagre-resist tayo, lumalaban tayo sa gobyerno, ito po daw ay very awful crime. Isang krimen po ito sapagkat binabawasan ito ang kaluwalhatian ni Kristo. Kasi sa ating pag-resist, paglaban sa gobyerno, ipinapakita lang natin na ang isang Kristiyano ay magagalitin, panaaway, at rebelde. That's not honoring God. Okay? Dapat makita sa ating kapayapaan, graciousness, in kindness, ito ang nagbibigay parangal sa Diyos. To see us in virtue, obedience, submissive, humility, that honors our Christ. Kung naikwento ko sa inyo minsan, nung ako'y unang pasok sa Delpa, narinig ko sa meeting ng board na ayaw nilang tumanggap ng mga protestante. Lagi nagpo-protesta. Expect natin tayo doon ay nasa grupo na nag-protestante with Zoom, na kapag ikay protestante, nakapagbasa ka ng Biblia, open ka sa Biblia, at makukonsider mong ikaw Kristiyano. Pero sad to say, sila yung mga miyembro ng mga KMU o Union na laging nag-violate o lumalaban sa authority. Sumama po ang aking kalooban doon. Ay kung hindi dapat ganito ang impression nila. Okay? Bilang ako, Kristiyano, administrator ng school, nabago po yung panuntunan yun. Pinakita po natin na ang Kristiyano ay mapagmalasakit. Kung kukuha ng empleyado, dapat Kristiyano. Hindi protestante lang o laging nagpo-protest. Okay? So, yun po ang dapat natin. Hindi po tayo makitaan na lagi tayong nagpo-protesta, laging gagalitin, laging nakareklamo. Okay? Sapagkat hindi po ito nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Ano po ba yun? So, dapat yun po ang inyong makita sa buhay natin bilang mga Christian citizen o kaya mga, by the way, sa susunod pa pala yun, servant yun o nagtatrabaho kayo. Okay? Pero ganoon po, dapat makitaan ang mga Kristiyano na magagandang kaugalian sapagkat kung hindi po makikita sa mga Kristiyano ang magandang kaugalian, paano na lang yung mga hindi Kristiyano? And that's the reason makita natin na maraming mga rebelde, mga member ng Akbayan o NPA, lagi na lang nagprotesta yan. Di ba? Kahit na anong gobyerno. Tama? Yun ang sa kanila eh. Yun ang kailang doon sila kilala. Kaya ang Kristiyano hindi dapat nagmamarcha yan. Dapat makitaan. Tingin mo laging nanununo, naniniras, sakabal sa trapiko. Di ba? Hindi po maganda yun. Kaya ito ay isang malaking hamon kung tayo na mga matuwid ay dapat makitaan ng mga righteous behavior. Kung hindi kasi, paano na lang yung iba? Wala. Wala tayo maasado. Okay? So, dapat tayo ang makitaan. Okay?
Balik tayo po doon sa verse Romans 15. Kita niya? Ano sabi po diyan? Kaya nga, dapat, kayong pasakop sa kanila. Sa wikang Ingles, ang sabi po dito, wherefore, it is necessary to be in subjection. Hindi po optional. Gusto mo lang, sundi. Ayaw ko, no, hindi po optional yan. Ang sabi sa Tagalog, dapat kayong pasakop sa kanila. Okay? So, yan po ang utos sa atin. Okay? So, kapag sinabi ng pulis, bawal, di bawal, one way. Diba? Hindi mo igigit yung sarili mo. Hindi, pasaway ka. Diba? Naintindihan niyo po ba yun? Dapat pakitaan tayo ng kagandahan. Ang sabi dito, meron pong dahilan kung bakit tayo susunod. Ang sabi dito, hindi lamang upang hindi kayo mapaksahan. Okay? Sabi yan, not only because of wrath or takot kang maparusahan. Okay? Bakit nga ba matatakot magparusa? Ang sabi po dyan sa verse 3 and 4. Sabi niya, tingnan nyo ha. Bakit ka matatakot sa pulis o sa mga arresting officer? Sabi niya, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan na makataong gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung gumagawa ka ng mabuti, bakit ka matatakot? Diba hindi? Ang gumagawa lang ng masama, matatakot na pag may checkpoint. Ay kung may dala kang baril, bawal mo. Kung may dala kang drug, di ba takot ka? Pero kung wala, lakas lang anak mo. Dala mo. Di ba? Wala kang atmas. Wala, di ba? Bakit matatakot? Ang natatakot, yung gumagawa ng masama. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang dami na parang ka lang kanila. Tama. Kaya tayo mga Kristiyan, hindi tayo natatakot. Maraming man tayo dyan. Diba? Huwag lang tayo mabatansya. Lagyan tayong laglag bala, no? Pero mga gano'n eh. Diba? Kaya bawal din po yung mga basta-basta ka. Yung tama. Huwag kang bababa. Ano po yun? Tanong mo na, very conscious, diba? Ay, mag-ingat din tayo. Marami din mga abusadong mga authority. Sabi dito, sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Diba? Tama yun. Kaya merong mga police visibility. Ano yung aking spelling na yun? Okay? So, yung merong police visibility. Diba? Para sa ikabubuti natin. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Tama? Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa gumagawa ng masama. So, kasama po sa function ng mga pulis ng authority, parusahan ang masama. Kung ang gobyerno hindi pinaparusahan ng mga adik, mga gumagawa ng krimen, matamang gobyerno yun. Hindi sila nagpapangsyon. Part po yan. Kaya yung mga gumagawa ng kasamaan, hindi po sila natatakot kasi walang ginagawa ang gobyerno. Dapat gawin. Parang yan? Wala, hindi natatakot kasi walang ginagawa. Pero karapatan ko yan. Kung mapatay ka dahil sa paglaban mo, sa gawa mo, tama lang yun. Ginagawa ko yun ng mga lingkod. Okay? Yan po ang function. Okay? So again, hindi po tayo dapat matakot. Sa pagsunod natin sa Diyos, hindi po tayo dapat mag-act. Tama? Okay? Yun lang po. Kundi para sa ating kabubuti yun. Okay? So, again, ang pangalawa, it is necessary to be in subjection, hindi dahil lang sa takot na maparusahan, kundi but for conscience sake. Okay? Ano yung ibig ko sabihin niya? Mas maganda po niya. This is a positive motivation. Hindi lang po tayo takot na maparusahan, kaya tayo, kasi yung iba, matatakot ko, susunod ako, takot ako, baka maparusahan ako, di ba? Bisa gano'n. Kaya yung iba, parang nakot na lang ginagawa. Okay? Pero ang sabi dito, but for your conscience sake. Ano po ibig sabihin yun?
makatwiran lamang na gawin mo yun kasi yun ang tama. Kaya ka susunod dahil iyon ang tama, hindi dahil sa tao. Okay? So, it is right to submit to authority. It is not only to be regulated by fear of punishment. Makatakot ka sa parusa and the fear of wrath of God, buot ng Diyos at ng tao, but because it is right. Inyong po ay tama. Kaya ka susunod, di ba? Pag sumunod ka sa traffic light, nagbayad ka ng buwis, nagtapon ka sa basurahan, okay, ng tama, inilabas mo, hindi sa kapitbahay mo nilagay, okay? Tama yun! Hindi ka kumukuha ng gamit o property ng kapwa mo, hindi ka magagamit. Diba? Because it is right. Nakakalungkot marami ngayon, pati sa mga bata, papaluin ka ni tatay, pag hindi ka mukha, manatakot ka yun. Dapat makusensya ka, gawin mo yung tama na. Diba? Ito ang tama. Okay? So, tandaan po natin. So, for the Lord's sake, dahil sa Panginoon, we submit, and then we obey Him, we imitate Him, and to honor Him. So, bibigyan natin ng paralan siya. Ayon din po sa kwento ni Pastor John MacArthur, nung kausap niya po si Georgie May. Sinerch ko po siya sa Google, pero yung iba, kanina pinagin ko sa inyo na search ko. Ito ay hindi ko na-search sa kadahilanan na siya ay nasa Russia. Okay. So, secluded po yan. Actually, talagang siya, hindi pinapakilala. Ang napag-usapan po nila, ang tanong po ni John MacArthur sa kanya, ano daw po ang ginagawa ng mga Russian Christian kung sila ay magpo-protest sa Russian government, doing things that they don't believe are right. Alam natin ang Russia ay communist country, di ba? So, ano daw ginagawa ng mga Christian na Kristiyano sa Russia kung sila ay magpo-protest sa Russian government? Sabi niya, meron kami basic unwritten law na sino mang tao na nabubuhay, okay, sa church in Russia, kapag ang isang Kristiyano ay naaresto, ang daing dahilan kung bakit siya naaresto ay dahil sa proclaim ng gospel of Jesus Christ. Wala nang iba. So, nothing to protest something else. Wala silang ipoprotesta laban sa gobyerno. Kaya lang daw sila aarestuhin ay dahil nangangaral sila ng iba. So, they do not attack the government. Ay, ito ay okay? So, tanong, Nasor, paano kung ang gobyerno ay mali? Kung ang gobyerno ay nag-overstep na sa boundary at pinag-uutos sa atin na hindi gawin ang mga pinag-uutos ng Diyos sa atin, ano ang ating gagawin? Ano sinabi sa Acts chapter 5? Natatandaan natin dito na inulis sina Pedro, okay, at Juan, at binalaan sila, sinabi, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ni Jesus niya? Pinagbabawal sila mag-preach ng gospel. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Naganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kami papanagutin sa mga kamatayan ng taong iyan. Ano sagot ni Pedro? Sumagot si Pedro, sabi niya, at ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So kapag ipinagbabawal ng gobyerno, okay, lumalabag na sila sa pinag-uutos ng Diyos dahil sa pangalan ng Ebanghelyo, susundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Okay? When the government asks you to do opposite what God asks you to do, you have no choice but to violate the government and then comply whatever they ask and bear your punishment.
So kung pinagbabawal, nakukulong ka, huwag kang mag-resist, pakulong ka. Ganyan po ang nangyari kay Pablo. Sila ay inaresto sa kanyang pangangaral. Lumabang ba siya? Humiga pa siya? Hindi ako pwede, hindi. Nag-resist pa siya sa pag-aresto? No. Nagpakulong siya. At hanggang sa kulungan, nangaral siya. Pinaligtas pa sa kulungan. Kita nyo? Ganun po ang mga Kristyano. Hindi po natin sila lalabanan. Hindi hunger strike, hindi ka hihiga sa kalye, o ayaw mo magpa-aresto. Sige, sinusunod mo ang Diyos eh. So yun po makikita natin, hindi po tayo karnal kung lumaban sa gobyerno, kundi spiritual po tayo. Alam ni Pedro na siya ay naglilingkod sa Panginoon at ang mga issues na ito ay kakalabanin niya sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa pagmamanipula ng tao. Okay? So, tapos mo naman, siguro, ang tanong ay, paano naman yung ang gobyerno, okay, ay inaalaw yung mga bagay na sa tingin natin ay mali. Kaya po ng sa Amerika, yung abortion, yung same-sex marriage. Pagputi, hindi pa sa atin yan, hindi legalize, diba? Ano gagawin natin? Yung mga bawal na alam natin na sinasabi ng Biblia, okay? So, kagaya din po ng sa Roman government noong araw, anong ginagawa po ng mga Roman government? Pinapatay nila yung mga bata, ina-abuse nila yung mga babae, at yung tinatawag na slavery. Okay? Anong gagawin po natin? What does the church do? Magpo-protesta pa tayo? Magsi-sit down strike pa tayo? Magde-demonstrate pa tayo? O i-disobey natin yung law? Tingnan natin ang sagot ni Pablo yan. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4. Sabi niya, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Okay? Kanya kung ano yung pamamaraan ng mundo na ito, alsin nyo yan, yung gobyerno natin, yung mga politika, pag ito nakaupo, babanatan ng oposisyon. Kapag napalitan, ito naman babanat. So, hindi tayo mapares dyan. Ay, hindi pa. Ang Kristiyano, hindi tayo nakikigulo dyan sa mga politika na yan. Okay? Sabi niya, ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakasibak ng mga puta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, okay? Ginagamit namin ang lahat ng pagpapataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matuto sumunod kay Kristo. Okay? Ano po ang pinapakita po dito ni Pablo? At yung kanyang pamamaraan, sabi niya po sa verse 4, tayo, sabi niya, the weapon, the word in Greek means instrument of war. Okay? So, ang sandatang ginagamit namin dito sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo. Alam natin sa gera, may baril, di ba? Kaya yung mga makita nyo, yung NPA, may baril din sila. Kung ang gobyerno, mga sundalo, may baril din sila. And sad to say, nalulungkot ako, may mga kilala akong mga pastor, may baril din. Kailangan ng baril. Okay? Ang ating pakikipaglaban ay spiritual war. Hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. Hindi na po natin. Tayo ay nasa spiritual na level. Ang instrumento, okay, of war, pakita po natin dito ay hindi flesh. Okay? So, hindi natin pwedeng gamitin yung human means, baril, pana, basura, whatever, granada, may bomba. Okay? Hindi makikita natin, nakikilan natin ang pamamaraan na alam natin ng mundo. Kaya makikita nyo sa mga politika, binabaril, bina-assassin, binalagyan ng bomba sa mga bombing of ano din, sa Hininoy, ay yung ano, yung Casa Veranda, mga gano'n eh. Ay, hindi tayo gano'n. Okay? Kundi sabi dyan, we use the divine, kundi ang ginagamit natin ano? Kapangyarihan ng Diyos. Okay? Very powerful ba yun? Yung kapangyarihan ng Diyos? How effective po yun? Sabi dyan,
Ano sabi? Nakakapagpabaksak ng mga utak. Ano po ba yung utak na yun? Fortress na yun? Ito po yung massive stronghold of sin. Ito po yung massive stronghold of Satan. The massive stronghold of the demon. Mga kampo ng demonyo. Sila ba kaya nila yun? Hindi ah. Diba? Ang gamit natin yung utak ng demonyo, mga kasamaan. Okay? Papabaksakin po yan. Okay? So, ganoon pong kalakas ang weapon natin. Kaya niyang pabaksakin ang mga utak ng demonyo. Okay? Ang pangalawa, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, spekulasyon. Ito yung mga human reason, mga balaktot, makaisipan. Okay? So, kagaya ng mga abortion, kagaya ng same-sex marriage, kinakasal na lang, babae lang. Ha? Ayaw na makita po natin, gagamitin natin sinasabi ng Biblia. Hindi yung, ito na ang uso. Ito na ang tanggap ng mundo ngayon. Hindi. Spekulasyon nyo lang yun. Okay? So, yan po makita natin na gagamitin po natin ang spiritual na kapangyarihan. Okay, ano pa? Sabi niya, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ito yun, pagmamataas. Okay? We're taking every thought captive. Ito yung nangyari doon sa huli. Sabi niya, ang city namin is a godless city. Gapang nila. Pinabukas sa tupok ang city nila. Okay? Huwag kang magmamataas sa Diyos. Okay? And then, ano pa? Lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Okay? So, yan po talaga ang ating naisip. Kung sila'y baluktot, masamang kailang kaisipan, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas. So, gagamitin natin ang ating sandata. Okay? Ano yung sandata natin? Walang iba kundi
Kuha niya, gihil lang. Pero sa ibang bansa kasi, legalize yan. Okay? Napagsama na ng gobyerno yun. Murder. Napagsama. Bata pa lang. Okay? Papatay mo na agad. Yung ngayon, yung involved yung mga bata, yung OSAE. Ano ba yung OSAE? Online sexual abuse and exploitation for children. Kasi mo, nung panahon ng pandemya, walang trabaho. Anong ginawa ng mga magulang? Walang trabaho. Bubuksan ng internet. Buhubara ng bata. Ipapakita sa internet. At kung ano yung gusto ng nagbabayad, gawin mo sa anak. Kaya ang bata, nakorap na pulyot. At yung iba nga ay walang trabaho. Kung sila nagdadrugs, inutusan ng bata kasi hindi mapagnahuli ang bata sa DSWD lang. Di ba tama? Napaksama. Kaya nga sabi sa inyo na ayon doon sa mga social worker kasi binibisita pala yan eh. Pag lumabas na ang bata, binibisita nila. At ang background nga po ng lugar ni Jan Jan, para raw yung drug din. Sulok na lugar. At talaga kaya po sabi ng bata, ayaw niya doon. Ayaw niya bumalik sa dati niyang buhay. Okay? Bata pa lang, at 12 years old pa lang siya, nagtuto lang siya, nagdodroga na siya kasi yun ang nakikita sa kanyang mga magulang. Karamihan po nung aking na-interview mga bata, karamihan po drugs ng mga magulang, lalaki, nanay. Tapos, yun nga, pag walang magawa, walang pera, binubugaw ang kailang mga anak. So, yan po ipakikita natin na masama gawa ng diablo. Tama? Kung ikaw yung matinyong magulang, gagawin mo ba sa anak mo yun? Di ba po, protektahan mo yun? Tama? Wala eh. Kapastusan na, kwarta na lang ang kailangan. And even yung mga drug addiction, makita natin, na naglilipa na, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong daigdig niya. Okay? So, kailangan manalangin tayo, ipag-pray po natin sila. Kaya po ito yung aking ginagawa. Lagi akong pumapasyal ngayon sa ABSI. Kasi nga, makikita natin yung bata, ayon po sa ating pag-aaral, yung hilig ng laman, sabi ay, layuan mo ang hilig ng laman. Sa verse 11, sabi niya sa verse, chapter 2, verse 11, sabi po dito, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pangsamantalang naninirahan lamang sa daigdig nito. Sabi niya, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa inyong mga sarili. Okay? So, meron po talagang labanan niya. O ano yung masama? Diba, yung isang bata na rape, masama yun, diba tama? Pero hinahanap niyo kasi yun ang hilig ng laman. Masama na nga eh. Pero, inuulit-ulit pa nila. Na dapat malaman nila na mabuhay sila yung spiritual nila. At kaya nga po, inaaralan mo na sa nila. Sa DSWD, sa ahensya ng gobyerno, pinagbabawal ang Bible. Isinisingit lang po yun. Kahit yung purpose, sabi sa inyo, kinukwento ni Pastor, ibigyan na kayo kung ano ng mga salita. Okay? Pero ang ating mga pastor, isiningit yung Biblia. Tapos may nagsumbong. Ay, Pastor, mahaba ro yung itinuturo mo. may Biblia ka pang haba pa ka, sabi niya. Sabi niya, kung ayaw nyo, huwag na lang kami mangaral. Hindi, wala naman kami sweldo niya. Kaya lang naman namin tinanggap yun para makapangaral kami ng salita ng Diyos. Pero makita natin sa gobyerno, wala. Pero tayo, ang trabaho natin, kaya lang natin pinasukan natin para maipangaral. At alam natin ito yung mabisang kasangkapan para masira ang kasamaan na ginagawa ng diablo sa mga bata, sa mga magulang. Diba? Kasi ito po yung makikita po natin. Ang ating weapon ay ang salita ng Panginoon at panalangin. Habang ginagawa natin yun, mga kapatid, mananatili yung ating godliness. Hindi
ayaw na maghing-magsik. Naghasik ng molotov o lupoy. Ay nagsusunog. Hindi po. Kundi papakita natin yung godliness, magandang virtue natin, magandang character natin, yung ating tranquil, yung ating pagiging papayapa tayo, quiet, peaceful people who do not turn into a rabble. Hindi tayo nagkukumpul-kumpul, hindi tayo nagkararani. Hindi. Nangangaral tayo ng salita ng Diyos, pinapahayag natin ang katotohanan, at patuloy tayo nananalangin. So ito po yung burden ko, nakita ko sa mga bata, unless na ma-born again sila. Unless na ang Holy Spirit ay pumunta sa kanila, mananaig at mananaig yung kailang hilig ng laman. Sabi nga, dito makita natin, ang sinusulatan ni Pedro rito ay mga Kristiyano na. Layuan mo, magkasama. Pero makikita namin na yung inclinasyon pag ang bata ay nakakita ng computer at internet, pupunta sa website ng kalaswaan. Ganyan. Siguro, maaaring iba sa atin ay makita natin masyado na maluwag ang kalaswaan. Okay? So, tuloy natin yung panalangin ito mga kapatid. So, ating tungkulin ay hindi makipagsik sa ating gobyerno, lumabang, kundi panalangin po natin ang ating mga namumuno. Okay? Pangaral po tayo ng katotohanan at hayaan natin, alam natin ang Diyos ang may control. Siya ang nagtataas at nagbabaksak ng mga pamahalaan ayon sa kanyang katutunan. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming katunghayang ngayong umaga. Maasa kami, Panginoon, na sa aming pagsunod sa aming gobyerno, Ikaw ang aming maparangalan at makikita, Panginoon, ng aming komunidad ang kaibahan namin bilang mga mananampalataya. Kami, Panginoon, ay nananalig sa iyo sapagkat Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. At umasa rin kami, Panginoon, na sa aming nalalapit na eleksyon ng aming bansa, maasa kami na mahiluglok at ng mga taong bayan ang tamang mga pamumuno sa Senado, sa Kongreso, at maging sa mga local government po namin upang magkaroon kami ng kapayapaan at magampanan po nila talaga ang kailang tungkulin kung bakit mo sila ilulungkot. Kaya gabayan po kami at maging maayos ang mga halalan at maiwas po yung mga patayan at pagkakasik ng pananakot, Panginoon. I-entrust po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sige po natin ang Panginoon.